Magandang umaga po, mga batang Maynila, mga nanay at tatay ko, at higit sa lahat sa aking mga minamahal na lolo't lola, mga senior citizen, I love you. Oh, live po tayo I love you talaga. Live po tayo ngayon dito sa Manila City Hall. Minabuti ko po na gawing mag-ulat sa inyo sa lahat ng mga tagalungsod ng Maynila bago isara ang taon. As like we have been saying in the past, no, few months, ito yung mga nagaganap at magaganap sa ating lungsod. But ito pong napaka-importanting update para naman sa kaalaman ng lahat ng tagalungsod ng Maynila sa katatayuan, pinansyal, programa, mga ini-implement ng ating pamahalang lungsod ng Maynila upang maisakatuparan natin someday, somehow, hindi man sa panahon ko, pero maumpisan natin na para sa ating mga salinlahi sa mga anak at apo natin to make Manila great again. Una ay sana po nasa mabuti kayong kalalagayan, no? Saan man kayo naroon ngayon. At if I am not asking too much, please help us do share this live broadcast of year-end report ng inyong Yorme para na rin sa proper information ng tunay na sitwasyon ng ating lungsod at ano ang mga posible pa nating asahan sa mga darating na taon ng buhay natin. Kaya po, kung hindi po kalabisan, ay kung kayo may mga kaibigan, kakilala, at habang kayo nanonood, wala naman po itong tosgas, tulungan nyo po kaming maabot sa kanila o ipaabot sa kanila ang impormasyon na ito. At kung maya-maya naman, hindi naman kayo nakapanood ng live at napanood nyo lang ito tumama sa inyong timeline, please do share this broadcast. Umpisahan ko na po. No? Please bear with me, bear with us. Medyo madetalye lamang po yung ating report ngayong araw na ito. Nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat, mga batang Maynila, mga nanay tatay ko, at mga lolo't lola ko sa ibinigay ninyo sa aking bagong mandato. Sa bagong pagkakataon na muling ibangon ang ating lungsod sa pagkakahalal muli bilang inyong alkalde. At sa maliit ko pong kaparaanan sa po ng aming mga kasamahan dito sa pamahalaan sa bagong administrasyon ng 2025 ay sinalubong po tayo ng napakalaking problema talaga. Unang-una dyan, naalala ninyo, July pa lang sa dami ng basura, gabundok po. Gabundok na. Nakakagulat, ano? Wala na po yan. Natigil na po natin yan nung una natin termino. Ngunit, sumambulat sa atin noong January 1, 2025, no? Hanggang July o June 30. Talaga naman ang basura, 5-5. Kumbaga, tawag mo namin sa recto o sa divisoria, tumpukan, no? Halos talagang pinapala, binubuldoser basura. Magkaganon pa man, ito po yung ating kinaharap agad. In less than 72 hours, we put things in right order. At naibalik natin sa normal ang koleksyon ng basura. At as we speak, marami pa rin tayong pagsubok, no? Sa kalinisan. Ngunit, na-normalize na natin ang paghakot, paglilinis, pagsasaayos, at pagiging maliwalas ng ating lumang lungsod. Luma man, ngunit punong-puno ng istorya at kasaysayang ating ipinagmamalaki bilang batang Maynila. At ang pangalawang sumambulat sa atin ay yung mga honorable mention at valedictorian na dumisgrasya ng ating mga fiscal situation. At nagulat po tayo, kahit po ako, no, on a personal note, hindi ko po sukat akalain na magkanda lubog-lubog
tayo sa mga regular na obligasyong ating dapat binabayaran. No? At ito po'y umabot sa suma total na halos negative 10.2 billion pesos of commercial obligation. At hindi ko naman po kinukubli na nung unang termino ko naman, ako naman po ay umaccess. No? At kinuha ko ang resources ng National Government Financial Institution, katulad ng Land Bank of the Philippines at ng DBP. Pero magkaibang bagay po yan. Para po siguro may mga nanonood naman na nauunawaan na ang ibig sabihin ng commercial obligation at saka yung ating fiscal obligation sa mga financial institution na in-access natin, na siya namang bagay na may pagkukunan talaga dala ng Mandanas ruling. At yun ay ginamit natin sa kasagsagan ng pandemya. At bagamat pandemya noon, at least tayong lahat ng mga nanonood ngayon at mga tagalungsod, at least hindi tayo nakaranas ng gutom sa loob ng 8 buwan. No? Nung kasagsagan ng pandemya. Lahat kahit paano may napagharimunan. At patuloy natin na isakatuparan ang mga paggawaing bayan, eskwelahan, ospital, at kung ano-ano pa. Kung ano-ano pa man na kapakipakinabang sa ating mga mamamayan. So, magkadalawa po yun. But then again, nakakagulat talaga yung commercial obligation. Ano ba yan para sa madalit salita? Ayan po, kalimbawa si Judith. No? Si Judith, na madalas nyo ring namimit. No? At pinapadalang kayo ng sulat at nandun ang kwentada ng inyong kuryente, tubig, telepono, and so on and so forth. Mga gastusin sa bahay, mga grocery, mga pambili ng gamot, katulad ng binibili ng maintenance ninyo. Those are the things that what you call commercial obligation. At yan ay umabot talaga sa 10.2 billion pesos. But now, those are two major problems. On top of sa pagsasaayos ng pamahalaan muli, no, ay talaga pong napakalaking bagay po ng fiscal challenges ng ating lungsod. Ngunit, salamat din naman sa Diyos, minsan ipinagpapasalamat ko sa Kanya na yung ibinigay sa aking karanasan na nung ako'y bata pa, na sanay sa salat ng buhay, or kinakapos lagi, or hindi lang kinakapos, walang-wala. At awa ng Diyos, sa pagsisikap na iraos ko ang aking sarili, na itaguyod ko ang aking sarili. Siyang naging pamantayan ko din bilang inyong ama ng lungsod ng Maynila, na itaguyod at ibangon muli ang ating lungsod. Kaya po, nais kong magsimula on how we did together restoring fiscal order and confidence. Simula po noong July 1 to December 21, the city generated 10.8 billion pesos in real property taxes, business and other local revenue or collection. 2.4 billion in net national tax allotment or NTA. 276 million naman from final tranches of the DBP loan of San Sebastian residents. Despite these inflows, cash flow was constrained by significant unpaid prior years obligation. Ito naman po yung isang term sa commercial obligation. Ibig sabihin, pagkakautang ng nagdaan. Yun po yun, no? Para sa madaling salita. That I inherited in the previous administration. Requiring strict prioritization and fiscal discipline. Kung maririnig nyo ko minsan sa mga public engagement, yung sinasabi ko po sa inyo na pipilitin ko pong magsino. Yun po yung fiscal discipline.
Bagamat ganoon, no, ang ating sitwasyon, minabuti ko pa rin unawain kayo ng mga nagbabayad ng buwis. Kaya pinakiusapan ko ang Konseho ng Maynila to pass an ordinance for the declaration of general tax amnesty. Inuna muna natin ng tao bago ang pamahalaan. At dahil po dyan, simula July to December 18, umabot po sa 439 million pesos ang nakolekta natin na hindi nakokolekta nung mga panahong nagdaan. At yan po ay napakinabangan yung kaluwagang ibinigay ng batas na yan na ipinatupad natin hanggang December 31 ay umabot po sa 24,276 taxpayers ang nakinabang, nakatikim ng kagaangan sa kanyang legal. Salamat sa inyo. I'm happy to be of service. At 100 million naman po ang ating nakolekta from August to September to 160 million per month naman, October to November. Halos 185 million pesos ang naibalik sa palad ng mga taxpayer. Kasi kung wala pong general tax amnesty, yung 439 plus 185 million, pati yun tatangananan o kukunin sa inyong mga bulsa. Ngunit dahil sa tax amnesty, ayan ay naibalik sa mga nagbabayad ng buwis bilang katipiran or what you call savings sa inyo. Kaya muli, ako ay taus-pusong nagpapasalamat at dahil dyan naging matagumpay yung una nating fiscal reform. Pero ito yung fiscal reform not internal but external because ang direct beneficiary at mararamdaman agad ng mamamayan. Nag-improve po ang ating collection efficiency. Our general fund collection from January to December 21, 2025 ay umabot sa 16.1 billion or higher on the same day, the same timeline ng 9.32% in 2024. Ibig sabihin, dahil sa masinop ang pagkolekta at yung drum ay yung mga butas na lagyan ng bubble gum, no? Kung tawagin nga namin bubble gum, para hindi po tumagas at unti-unting mapuno ang drum at ito'y magastos sa serbisyo sa taong bayan. Tumaas po ng 9.3%. Apples to apples. Parehong gobyerno, City of Manila. Parehong numero ng taxpayer sa lungsod ng Maynila. Pero magkaibang mga grupo ng tao ang namahala, tumaas po ang ating koleksyon. Salamat sa ating mga empleyado ng ating lungsod. Kung titingnan naman po natin ang efficiency collection ng January to June, which hindi pa ako yung mayor, ay nasa 60% lamang. Ngunit nung July to November alone, ay umabot po ng 83.4%. This resulted into 1.4 billion in excess collection versus 2024 levels. Ayan po. Ngayon po, ay dahil dyan, unti-unti nating inaayos. Kung maalala po ninyo, katulad na nabanggit ko na a few minutes ago, meron tayong obligasyon. Meron po tayong 11.9 billion total obligation. Out of that, 4.9
billion prior year's obligation settled. Ihimay ko lang po ng kaunti, no? At in layman's term. Ibig ko sabihin, wala tayong pera, inayos natin yung fiscal discipline, kinolekta ng maayos, pinagaangan ang taong nahihirapang hindi nakababayad. Suma total, sa loob lamang po ng 5 buwan, nabawasan natin yung lumang obligasyong iniwan sa atin or what you call prior year's obligation na umabot ng 4.8 billion pesos na po ang nabayaran natin. I hope nasusundan po ninyo ako, no? At habang yan ay binayaran natin, ay yung mga social amelioration program naman ay kahit papaano ay pinagbabawasan natin. Umabot po sa release ng 1.9 billion pesos ang naibigay natin sa ating mga social amelioration program. At 420.8 million pesos ang naibayad natin kay Judith. Sa diretso ang salita, ito po yung Meralco, PLDT, Internet, at 2 tubig. Manila Water at Maynilad. Pero ito po yan. Wala na po tayong utang sa tubig. Salamat sa Diyos. Updated na po tayo kay Maynilad at Manila Water. Pati po sa mga telepono or internet, fully paid na po tayo. Current na. Ibig sabihin, may obligasyon pa tayo ngayon, pero current na po tayo. Ang tanging malaking obligasyon na lang natin ay natitira sa Meralco. At tayo naman ay napagbibigyan ng Meralco at alam naman nila na nagbabayad tayo at kinikilala natin ang obligasyon na nagdaan. Ayan po ay initial. Ngunit katulad ng nasabi ko kanina, sa panahon ko din po, sapagkat ito po'y ginamit laban sa akin ng mga, alam niyo naman kung sino ang nagsalita. Kaya raw nagkabaon-baon ang Maynila dahil sa utang na ginawa ko noong panahon ng pandemya. At ako na may nagsabi sa inyo at hindi nagkubli, sabi ko nga, kung kinakailangang daling ko kay Tambunting itong relo ng City Hall, ipatatas ako yan kay Tambunting, makaraos lang tayo nung pandemya. Which we did. Nakaraos tayo. Salamat sa Diyos. Now, having said that, sinabi ko hindi po yun totoo sapagkat nung kinuha natin yung loan, ay hindi naman tayo pauutangin ng bangko. Bangko po Bagamat ito'y pag-aari ng national government, bangko po ito. Ang function niyan ay katulad ng function ng regular nating bangkong maaring BDO, Metrobank, or what you call commercial bank. Ang function niyan ay pareho. Kaya hindi ka niyan pautangin kung wala kang kakayanan na magbayad. At katulad na nasabi ko, salamat at nagdesisyon ng Korte Suprema, in-access natin yung what you call the Mandanas ruling, which nagkaroon ng windfall ang ating lungsod at hindi lang lungsod ng Maynila, yung 1,600 plus na LGU sa buong bansa. Ang tawag ko po dyan nung araw, kung maalala po ninyo, nung unang termino ko, ay financial engineering. A peso today is good to be spent today than tomorrow with the same peso. Because tomorrow, because of natural effect of inflation, the power of that peso will never be the same as yesterday or as tomorrow. Ganun po yun. Now, I hope maliwanag yung premise. With that, nagbayad tayo ng luma, nagbayad tayo ng kasalukuyan,
or what you call current. Ngunit sa kabilang banda, nakapagbayad pa po tayo sa inutang natin nung araw. Na sinasabi ito ang dahilan kung bakit daw walang pera. Ngayon po, magbabagong taon, magsasarang taon, maliwanag pa sa sikat ng araw na yon ay hindi totoo. Bakit? Sapagkat ang ating pamahalang lungsod ng Maynila ay nakapagbayad, no, ng 557 million .8. Ulitin ko po, no? 557.8 million. Kalahating bilyon, humigit kumulang 600 million. Oh. Ito po ang patunay na to disprove the Manila's finances are imperiled by the bank loans. No. The overwhelming burden came from unpaid obligation of the previous administration. Yan po, maliwanag. Nasa screen ba nila? O, naiwan ko kasi yung yung pangalawa kong mata eh. Nearsighted po kasi ako. So, yan po, no? So, I hope that settles everything. And if you have time, you can save this video. Now, punta naman po tayo sa pang-apat na programa or what you call, diba? MBN, Minimum Basic Needs. Yung pang-apat, diba? Housing, education, healthcare. At yung pang-apat ay jobs. And for us to provide opportunity for our people, we have to restore investors' confidence in the city. At marami po tayong ginawang pulisiya. At talaga naman pong ito'y araw-araw nating binabantayan. And as of December 22, 2025, noong panahon ng January to June, meron pong 1,068 applications processed, 984 permits issued, 2,670 jobs generated, 2.4 billion pesos in investment. Yun po yung January to June. Ngunit, sa tulong ng ating mga empleyado sa lungsod ng Maynila at pulisiyang inilatag natin, ang data po ng July to December of the same year, which is current, ang ating pong business application is 7,661 plus 717% growth. Ganun po ang nilaki. Dinoble, triple, at 7 doble. Lumaki, lumago ang nag-apply ng business. At 5,940 naman po ang permits na na-issue or 604%. This created 19,153 jobs for the people of Manila. And the total investment cost or total investment na infused in our city is 14.6 billion. Now, we have 56,604 registered business at 12.53 business growth rate minus 2.89 retirement rate. So, we are still almost double-digit growth despite the situation. Malaki po yun, no? Lalo na pag nag-double digit. At pinag-uusapan po natin dito ay a little less than 2 quarters. Ibig sabihin, third quarter and fourth quarter. What more we can do kung mag-settle or maging mabuti ang pamahalaang lungsod ng Maynila at bawat ahensya nito sa mga gustong maghanap buhay sa ating lungsod.
In fact, on the final day of business, 139 paid permits in one day, amounting to 2 million pesos plus collection, and that's about 1.17 billion in new business investment. Kaya po siguro masasabi natin na on the final business day of 2025, the City of Manila recorded a record-breaking 139 paid business in a single day, generating 2 million pesos, 1.1 billion pesos in business investment, underscoring a strong finish in investor confidence and economic activity. Special permits and hawkers compliance. Naku, ito po yung sila Eddie at Patty. Kung maalala po ninyo, no? Ang araw, ito yung gustong-gusto nila Eddie at Patty. Ngunit, tayo'y nagbalik at pinilit natin bumalik sa kaba ng bayan, hindi sa palad ng iilan lamang na nakikisapakat sa kapangyarihan ng pamahalang lungsod ng Maynila. We have issued special permits 1,195. That is amounting to 125% accomplishment. 11.1 million pesos in special permit revenue. That is 238% year-on-year increase. Hawkers compliance improved. Vendors paying fees 4,131 to 4,880, amounting to 45 million point 47 collected, exceeding target. Pwede akalain ninyo yung nag-exceed 2 quarter. Salamat sa ating mga hawkers. Nababawasan na po yung mga nagsusubi. Alam niyo ba yung nagsusubi? Alam mo ba yung Jesus? Si Jesus, birthday niya noong December 25. Natin sign language guy. Okay. So, ngayon naman po, ito kung bakit napansin nyo yung mga datos na yon ay naglalaguan, lalo na sa negosyo, sapagkat meron po tayong mabigat na ginawa. Ito ay mga taga-August ito, July, then August. Kasi maraming beses ko po ito narinig na inireklamo ng mga negosyante ang city planning and zoning. Dahil ang daming red tape. Pero mo, magbubukas ka na ng negosyo, 3 buwan na hindi ka pa nakakabukas kasi hindi pa tapos sa zoning. At kesyo ganito, kesyo ganyan. Ayun, yung gatas naging keso sa tagal ng panahon. Ayan po. Ngunit, hindi ko po yung pinayagan. Binago po natin immediately. Dati-rati, ang zoning requirements ay nasa 22 items to be complied. Now, down to 7. At kung hindi ka conforme doon sa zoning, maaari ka mag-appeal. At ang requirements po dyan ay 15. Now down to 5. Kaya napansin nyo po ang mga negosyante. Nagpasukan na ulit at nakapagbigay ng trabaho. At ang ending pa, meron pa tayong buwis na nakokolekta. At kung dati-rati, halimbawa, pit out lang ay umaabot ng 1 buwan. Ngayon po, 0 to 2 days makukuha mo. New constructions, dati-rati 1 to 3 months. Ngayon po, 3 to 5 days na lang. Zoning permit approved. Noong sa panahon po, nung nagdaan ng January to June, ay 432. Ngunit noong July to December of the same year, this year, 668. That is amounting to 56% plus growth. No? Revenue performance naman, July to December, 100.1% na po ang efficiency
fourth quarter alone, umabot tayo ng 151.86% efficiency. Dahil doon, at masinop na paglalathala ng mga negosyo, naging bukal, gumaang ang paghahanap buhay muli, nagbabalikan na muli ang mga nagnenegosyo. Yun po yung data na nabasa ko kanina. Sa infrastructure and order and cleanliness, our clearing operation, at ito'y sumambulat sa ating mga mukha, lahat tayo ay nagagalit dito dahil sa mga flood control, pagbaha, and so on and so forth. At tayo nagulat, kahit sa Maynila. Ordinaryong ulan, baha sa Maynila, gabinti ang baha. Minsan gatuhod pa. Pag bagyo, gabiwang na. Nagulat po tayong lahat. At yung pala hindi lamang sa Maynila, kundi nangyari sa Metro Manila at ibang bahagi ng Central Luzon and Southern Luzon and some portion of the Visayas and Mindanao area. But then again, under Executive Order number 3, kung saan inatasan ko po ang ating mga barangay na tulungan tayong i-declog yung ating mga drainage system. Bagamat ang tamang solusyon ay, for one, I think with many, agrees, I think kayo rin nag-agree, na ang tanging solusyon sa flooding sa Metro Manila and Manila, for that matter, is the flood control project. Pero dapat gumagana. Yun. Dapat nagpa-function. Dapat nag-i-exist. Kasi yun po ang permanent solution. Ngunit, dahil nagkaloko-loko, daming investigasyon dito, investigasyon dyan, I hope, tayo naman, mga manonood, katulad ng panawagan ko, let us not hate each other. Let those people face the consequences of their actions. But we, in the government, must come together and move forward and create a system that will protect the next generation not to suffer the same thing that we have suffered today with regard to the flood control issue. So, managot sila, mag-move on tayo, focus on delivery of services to our people, then create a system for future proof for the next generation. Nang hindi na rin nila maranasan yung naranasan natin sa ngayon. At ito'y maging takdang aral sa lahat. At dyan po, ay talaga naman. Kaya kailangan natin maghabol at mag-catch up. Now, with that, I would like to share to you the Task Force Against Road Obstruction. We have cleared 650 roads sa buong Maynila. 12 barangay halls removed from road right of way. 86 vendors were relocated. Flood control. 59,000 meters of drainage declogged. Ganun na po kahaba. Yung araw-araw nyo nakikita sa Facebook, yung pa-post-post na gano'n, at mga ginawa ng 896 barangay. Ganun na po kahabang tubo, imbornal, o kung naman ang tawagin ninyo ron, ang nalinis ng ating Luzon. At marami pang dapat lumiksing. 2,925 cubic meters of silt removed. Ito po, wala yung salamin ko na iwan po. Silt removed. Ito po yung mga lupa, alkitran, buhangin na nasamahan ng langis at mantika, naging alkitran, matigas, parang baradong barbola sa puso, ang nalinis natin. 822 streets address. Malayo pa. But we do what we have to do. And we're going to do it. At least sa ganitong paraan man lamang, maibsan natin yung kakaharapin na namang pagbaha ng mga kababayan natin pagdating ng Mayo
or what you call, sabi ng mga matatanda natin, Agua de Mayo sa 2026 kasi magsisimula na naman ang tag-ulan. Kaya habang bumabagyo, kinalkal natin. Habang walang bagyo, kinakalkal natin. At tatakbo ang araw, linggo, kakalkalin natin lahat ng imbornal nang siyang maging maayos ang daluyan ng tubig sa kalsada, tubig ulan, at papunta sa mga body of waters like rivers and Manila Bay. So, sa mga barangay chairman, kagawad, secretary treasurer, tanod, XO, SK chairman, SK kagawad, thank you very much for helping your city at ang kanya-kanya nating iskinita. At sa tulong ng San Miguel, nakahingi po tayo ng donasyon, walang tosgas, 1,162 na ilawan ang buong skyway na sakop ng Maynila. Ibig sabihin, hanggang boundary. Hanggang doon po sa may ang tawag dito, yung pinailawan natin sa Delpan, San Andres, Vito Cruz. Yun, yung lugar na yun. Pablo Ocampo. Yung lugar na yun. At yan po ay inabot halos ng 4.1 kilometers ang haba. But, again, wala tayong tosgas dito. Maraming salamat kay Mr. Ramon San Miguel Corporation, TRB, Skyway, at sa ating city electrician and employees. Yan po ay dahil sa request ninyo. Mga Grab food driver, angkas, mga nagmumotor, truck, kotse, pribado, taxi, and so on and so forth. Diyan man lamang ay maging ligtas ang inyong pamamasada, pagbiyahe, pag kayo'y pumasok sa Skyway, partikular sa lungsod ng Maynila. At imbis na makisabay tayo sa mga ingay, salitaan dito, salitaan doon, diyan tungkol sa flood control na meron namang itinatag na ang Senado, for that matter, ang Presidente tungkol sa ICI at sila'y inimbestigahan na. Sabi ko nga, di ba? Kaya natin papanagutin yung mga kusinero, nagluto, kumain. Kaya natin sila magbayad. Tayo naman, we move on. At nag-isip ako, paano mapoproteksyonan ang interes ng ating mamamayan bilang tagalungsod ng Maynila? Sapagkat hindi po kaila na maraming congressman dito na nakisapakat dito sa, anong tawag nyo ngayon? Allocables. Allocables ba tawag doon? At mga bahagi ng national government, lalo na sa mga kontraktor at DPWH. And minabuti ko na surgically habulin sila within our control, within our power, within the existing law or ordinances in the city of Manila. Diyan po nakilikilihan ang mga individual or korporasyon na yan. Habang sila iniimbestigahan sa Morelos, ang inyong lungsod ng Maynila ay inisyuhan sila ng SOA, Statement of Account for not paying contractor's tax. At alam ko'y nabalitaan yun. At gusto ko po kayong i-update. Yung target nating 220 million, ang nakolekta po natin ay 250 million pesos. Ayan po.
Kaya po, salamat naman sa ating City Treasurer's Office. Ayan, nakapagbayad sila at saka natin sila binigyan ng permiso. At pati yung 2022, 2023, 2024, lahat ng mga hindi labi, hinabol po natin. And I think, in our own little way, this is the best way for the people of Manila to benefit from this things that happen. Nagbayad din naman tayo ng sakripisyo at hirap sa pagbaha ng lungsod. Ito yung tamang paniningil ng obligasyon. At dito, nakamit ng bawat Manileño, bawat taga-lungsod ng Maynila, ang hustisya sa loob ng ating syudad. Na proteksyonan ang interes ng taga-lungsod ng Maynila, na proteksyonan ang pamahalang lungsod ng Maynila. At yan po ang halos nakuha natin, nahabol natin, at siya namang napakinabangan ng ating pamahalang lungsod ng Maynila to deliver services to our people. Congratulations. Kaya muli, nananawagan ako sa ating mga barangay officials, patuloy po nating ipatupad ang Executive Order number 3. Maglinis tayo, maglinis tayo, maglinis tayo, at maglinis tayo. Huwag tayong titigil. At dahil dyan, yung mga nakokoleksyon na yan, ay nakapagpatupad tayo ng mga obligasyon natin, particularly sa mga city-funded program and incentives. Halimbawa na, shout out sa mga kabataan dyan. Shout out sa mga kabataan dyan! Katulad ng mga kabataan ng PLM, UDM, IRIS. Nais ko pong ipabatid sa inyo na unti-unti natin nababawasan ang obligasyon ng lungsod ng Maynila sa programang sinimulan ko nung araw at nung kalaunan ay nawala. At ito'y naging obligasyon sapagkat ito po isang batas or ordinansa. At dahil po dyan ay ipinatupad ko po muli at nabawasan at makapag-update man lamang sa ating mga PLM students. Umabot sa 37,196,000 ang na-release natin. UDM students, 48,919,000. IRIS subsidy, umabot sa 13 million pesos. PLM as a school, 58,750,000. Limang quarter po yan. Isa pa lang yung nababawasan ko. Ganyan po kawawa ngayon ang PLM. Nakalulungkot. At siyempre, ang mga senior high student allowance ng UDM, 9,380,000. Total city-funded programs and incentives to education is, ang nai-release natin sa loob lamang ng 6 na buwan ay 167,245,000. At para sa aking mga minamahal na lolo at lola na napakalaki ng utang ng lungsod ng Maynila dahil tinaasan kayo ng 1,000, ginawa po 1,000, ay naibalik natin sa 500, kaya may utang pa ako sa inyong 3,000, ngunit nakapagbigay na tayo for July, August, and September, amounting to senior citizen allowance of 275,511,500 pesos. Ngunit, shoutout mga minamahal kong lolo't lola. O siyempre, July, August, September, nadali na. O tapos na rin ngayon ang October, November, o December. O sa second week or third week ng January, i-release natin yung last quarter para sa mga lolo't lola ko. I love you. May allowance kayo ulit sa akin. O sa senior citizen naman, para sa social pension, from January to June. Ito po yung galing naman to sa national government. 180 million ang nare-release senior citizen social pension for July
to December is 171 million. At umabot po sa 11 centenarya or 1.1 million ang naibigay natin sa mga lolo't lola ko na umabot ang 100 years old. Total subsidy or total for our senior citizens alone ay 629 million pesos. Yan po. At yung malayong napag-iwanan para naman sa mga PWD and solo parents allowance, nakapagbigay na po tayo ng 72 million at 96,500. Ngunit, due to insistent public demand, request. Kasi nung misa umikot ako, sabi, Yorme, bakit yun lang ang nakuha namin? Sabi ko, pasensya ka na, Nay. Talagang tukod na tukod. Hayaan mo pag nakaluwag. Kanina lamang po, kausap ko ang ating City Treasurer. Antabayanan nyo. Meron kami magandang balita para sa inyo. Jesus, may balita tayo sa kanila, sa mga PWD. Sa Enero. At sa solo parents. Meron tayong magandang balita. At siyempre, yung ating medical assistance to various individual. Umabot po siya ng 11,743,000. Ito po yung nakikita nyo sa post ng mga for major operation, transplant, domestic, and abroad. Yung mga pinadadala natin bata. Umabot na po tayo sa 11.7 million pesos ang ating naipamigay na tulong. Mabuhay lang ang mga batang yaon. Sa puso, sa kung saan pa. Pati yung sa implant sa tenga. Financial assistance para sa tayo pong Tino ay umabot naman po sa 1 million pesos. Ito naman po, 13,968 nasulat nyo. May naiwan pa konti, November, December. Pero ito'y simula nung July. Kasi nakasanayan na, para sa kaalaman ng mga nanonood, nakasanayan na ng mga tagalungsod ng Maynila sumulat sa akin ng personal. At doon ililathala nila yung kanilang mga pangangailangan. Nais ko pong sabihin sa inyo, 13,968 ang natugunan nating individual na sumulat para humingi ng tulong. At yan po umabot halos ng 80 million pesos financial assistance na dinideliver. So sumulat, dinideliver sa inyong mga bahay, gabi, tanghali, umaga, ng mga inutusan kong mga konsehal ng Maynila. Palakpakan natin ang mga konsehal na talaga para i-deliver at katukin kayo sa may mga sakit at pangangailangan. Yan po yung iba't iba, tuition fee, burial, medical, and so on and so forth. 13,968. In fact, to be honest to you, mga batang Maynila, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Meron pa po kung natitira dyan na 2,000 plus. Mga ano po yun. Partly October, pero more on November at buong December. I-steady lang po kayo. Kung bukas lang po ang gobyerno ngayon, yayariin ko sana. Kaya lang po talagang wala na po. Inabutan na kayo ng pagsara ng taon. But rest assured, as like what 3,968 experience. Ang sulat nyo sa akin, sa maliit kong kaparanan, at every time na makaluwag-luwag tayo, ay akin pong tutugunan. Hindi ko po sasayangin ang panahon na inukol ninyo upang ako'y sulatan at iparating sa akin ang inyong katatayuan. Sana po ay napasaya namin kayo. Kahit paano ay nakapagdulot kami ng konting ngiti or
nabawasan o naibsan yung inyong mga kinakarap. On top of that, humigit kumulang 3,000 naman na individual na personal namin nakausap sa Kaagapay program. Ito po yung bumababa ako, bukod doon sa sulat nyo sa amin, sa City Hall, bukod doon sa lumalapit, ito po yung kami na ang humahanap sa inyo, sa inyong mga zona. Dahil dyan sa may bago tayong batas sa lungsod ng Maynila, yung Kaagapay program. At yan po ay magre-resume tayo ulit ng January. Natapos natin District 1 and 2, 3, 4, 5, 6, a few zone, but iikutin ko po. Ako po mismo ang pupunta sa inyong mga barangay. We will resume that on January. Now, to our uniform personnel, justice sector and teachers, ang Manila Police District, simula July to September 2024, nabawasan natin, ulitin ko no, July to September 2024, nakapag-release tayo ng 27,955,000. Ito po yung allowance ng police. Naalala ko ito noon. Pinasa namin to nung ako'y member pa ng Sangguniang Panglungsod. No? Ngunit, marami pa ring utang sa pulis ang pamahalaan. Ngayon naman, mga lespo, ingat kayo mamaya at bukas ha. Pero sigurado ako, katulad ng sinabi ko sa PWD and solo parents, sa senior citizen na may update sila sa January. Mga lespo, steady lang kayo dyan sa Gedli. Sa January, kakaalam-alam ulit. Baka may update ulit ako na sasabihin sa inyo. Mag-iingat kayo. Sa atin naman mga teacher, April to June 2025, 67,866,000. Sa Bureau of Fire, allowance, January to March, 2.8 million pesos. Sa BJMP, allowance, January to March, 3 million pesos. Judges allowances, 20,725,000 from April to November of 2025. City Prosecutor's Office allowance, from April to October, 12,105,000. Ayan naman po yung mga tulong natin sa national agency na kasama natin nagtatrabaho dito sa lungsod ng Manila. Sa mga barangay naman, katulad nung nagkita-kita tayo na sinabi ko sa inyo, kalaban kakampi, nakasama namin o hindi sa kampanya, walang pinili. What is due to you will be given to you as commitment. Lahat, kahit sino, kahit hindi nyo, kahit yung isang chairman hindi gusto yung karakas ko, okay lang. Dahil ito yung pera ng barangay at kung ito'y gagamitin sa maayos, mapapakinabangan to ng mamamayan ng kanilang nasasakupan na barangay. At sa mga barangay chairman, I'm proud to share to you that your RPT share was properly given. Ulitin ko, no? Nung first quarter, second quarter, hindi binigay sa inyo. Nung pagpasok ko, naibigay natin. O in third quarter, fourth quarter, naibigay din natin. Itong katatapos lang na December na pagkikita natin. Barangay RPT share from the city, 212 million, 97,000. Barangay share in business clearance sa matagal ay tinago sa inyo. 2023, 2024, 2025. Natagpuan namin. Properly distributed. 82,512,000. Barangay Development Fund na dapat binibigay ng city taon-taon. 10,764. Ayan naman, no? Sa ating barangay. At siyempre, yung aking mga minamahal na kapwa lingkod bayan. Dito naman sa city employees and health workers. Ipinatupad po natin productivity enhancement incentives, 44,955,000. Service recognition incentives o SRI, 89.9 million pesos. Gratuity incentives,
66 million pesos. Medical allowance, 66 million pesos. PhilHealth sharing, 286 million pesos. At yung matagal na hindi ibinigay. Ngunit to September, nirenew ko yung relasyon sa DOH at na-update tayo sa kontrata, pinirmahan ko, tumakbo yung papel. I'm happy para sa ating health emergency hired individual nung kasagsagan ng pandemya or yung kanilang HEA na matagal nilang inaasahan. Nakalulungkot isipin, naglingkod sila sa taong bayan, kinuha sila ng gobyerno, pero gobyerno mismo ang nagpahirap sa kanila. That's why we corrected the mistake. And immediately, I'm happy at nataw namang timing, December. We released 26,702,000 para sa ating 800 plus HEA na nagtrabaho nung dati pa. Ang total po natin sa city-funded programs and incentives na nai-release is 1,981,000,000. Kasi yung 80 million hindi nasama sa data, yan po yung 13,968 na individual na sumulat sa atin at ang nagastos natin yan ay humigit kumulang 80 million pesos. Ayan po. Yan po napunta mga pera. Saan ginastos? Paano kinita? Paano sininop? Paano ginasta? Ayan po. At sa atin naman social welfare, disaster response and relief. Sa fire, families affected 3,410. Maalala nyo, sunod-sunod, ano? Individuals affected 13,032. Sa Typhoon Habagat, families affected 5,745 attended and individuals affected is 19,875 attended by your city government. At dumadami negosyo, kailangan we have to equip our people para sila ay makapagtrabaho sa mga nagbubukas na negosyo sa lungsod ng Maynila. Thanks to the leadership of MDSW. Nakapagpatapos tayo ng 1,323 graduates in a short period of time. Ito po yung mga trabaho or skills: barista, housekeeping, bread and pastry, unisex hair cutting, massage therapy, food and beverages services, cookery, hilot wellness massage, beauty care, nail care, beauty care, skin care, hairdressing. Tumigit kumulang 1,300 individual. At yung pagpapatupad ng curfew para mapangalagaan ang ating mga minor de edad na kabataan na makukulit pa rin. Hindi pa kayo natatala. Sana sumunod na kayo sa inyong mga magulang. Total minors rescued in 6 months. 2,499. 1,793 minors released to their parents. At ito malungkot, 706 minors turned over to RAC. Alam po ng mga bata ay ibig sabihin ng RAC. Sa healthcare sector, binuksan natin as I have promised at unti-unti nang malapit nang ma-approve in the coming weeks ang bagong tatag na Paseco Hospital, ang ikapitong ospital ng lungsod ng Maynila. As I have promised to you. At dahil po dyan, ay natagpuan natin yung isang programa na napakalakas. Pinalakas. Malakas nung panahon ni Pangulong Duterte. Lumakas lalo nung panahon ni President Bongbong Marcos. Nakita ko, ipinatupad natin. In fact, yung nararamdaman nyo ngayon sa health center, kasama dito yun. Yung 21 items na medicine. What you call the fastest PhilHealth Yakap accreditation. 3 days lamang ay umabot tayo ng humigit kumulang 100,000 individual sa lungsod
ng Maynila. Kahit po si President Marcos nung malaman niya, nagulat siya, kaya pala yun. Opo, kasi napakaganda ng programa dahil kapakinabangan ng ating mga tagalungsod. Pero, ipinagpapasalamat ko naman kaya maging matagumpay yan sa ating mga BNW at BHW. Nabuksan na rin, katulad ng Baseco Hospital, 3 taong nakatenga. Ito'y 3 taon din nakatenga ang kauna-unahang local government public-owned hospital na naitatag na po at nabuksan na ang Cardiac Catheterization Laboratory or Cath Lab. At ang dami na po natin na angiogram. At dahil po dyan sa tulong ng mga doktor at espesyalista ng PGH at iba pang magagaling na doktor sa Pilipinas, ay maaari na tayong maglunsad ng angioplasty. Huwag kayong mag-alala, ha? Yung barbula, mahal po yun para sa angioplasty. Yung angiogram alone, inaabot yan halos mga 50 to 80,000. Ang angioplasty ay aabutin yan minimum, bare minimum, 300,000. Median, 500,000. Pag marami kang bara, aabutin ka ng 1 million pesos. Pero ang commitment ko sa inyo, mabuhay lang kayo. Kahit gumastos ako ng milyon-milyon, mabuhay lang kayo. You will not pay anything pag nagtuloy-tuloy na tayo sa angioplasty. Ngayon sa angiogram, walang yadba. CT scan machine, walang yadba. MRI machine, walang yadba. Ultrasound 4D, walang yadba. Yung mammogram, ang napakagandang makina, lalong-lalo na sa mga kababaihan, wala pong bayad. Talang po kayo sa ospital ng Maynila. At yung health certificate, as per your request, binago ko na po ang polisiya. Siya po ay valid na for 1 year. Ano pong ibig sabihin? Sa mga hindi nakapanood nitong Yormes Hour ako, halimbawa po, nagkatrabaho kayo ngayon, daming trabaho December, let's just say, December 24, ay 25 na lang, birthday ni Jesus, ng ating sign language guy. Nagkatrabaho ko ngayon, tapos na yung December 31, 2025. Ang dating problema ng mga health certificate, expired na rin. Bili mo, kakakuha mo pa lang ng December. Hindi na po yan. Kung halimbawa, ikay nabigyan December 25, sasagarin ko na. Na-hire ka December 31, last day ng taon. Valid siya December 31 hanggang 2026. Yun po ang ibig sabihin. Yan po ay base sa request ninyo na inirereklamo nyo na dati pa nung nagdaang panahon. Ay yan po dininig namin at yan na po ang resulta ng ating validity ng health certificate. At maraming salamat sapagkat nung bumabagyo po, naawa po ako sa mga doktor at pasyente. Pinakamagandang emergency room na nakita ko sa buong mundo. Ito ang emergency room ng Ospital ng Sampaloc na may falls. May tulog sa loob ng emergency room. Pero, immediately the following day, I went back. After the night, na nagpunta ako, nakita ko karanasan ng mga pasyente roon. Ayun, sinilihan ng puwet ko. Hindi na naman ako mapakali. Dinala ko ang ating ininyero. Naganap ako ng pera. At kita naman, salamat Paul. At immediately in-implement natin. And I committed to the people of Sampaloc 90 days. At a few days ago, as you all know, we deliver before Christmas. Bukas na po ang bagong or newly rehabilitated na emergency room ng Sampaloc. And done, 83 days. Commitment is 90 days. Salamat sa mga construction worker. Salamat naman.
At siyempre, dahil pinagbubuti natin pasilidad, gamot, equipment, ayaw ko naman pabayaan yung ating mga medical frontliner. I'm happy to inform the public that we have released 128 million plus additional 100 million pesos. Meron silang professional fee divided by two, medical and non-medical. And that includes also PHW and BMW at Manila Health Department and Health Support Staff. Ngunit may nakita akong pera doon, nakalutang lang. Minabuti kong idagdag doon sa 128 million, yung 100 million. Dahil mahirap po ang nasa public hospital or public healthcare. Hirap na hirap. Walang bulak, walang karayom, lahat na lang makukonsumi ka. Tapos yung senior patient, hindi mo malaman paano mo gagamutin. Ay kanina lamang pong alas 4 ng umaga, alas 3 pasado ng umaga, ako po yung nasa ospital ng Maynila. Nakikita ko yung dami ng pasyente. Nalulugod naman ako. Kahit nalulungkot ako na yun na po yata pinakamalaking, modesty aside, pinakamalaking emergency room na nakita ko sa buong Pilipinas, public hospital. Pero punong-puno pa rin, Kaya, ang kinalulugod ko lang, may isa ako nakita sa hallway. Mag-asawa, yung anak nila, nabangga. Motor, daming galos. Natutuwa naman ako. Nasa hallway ako, sinabi, nagpapasalamat dahil na CT scan agad yung anak niya at na X-ray. Doon mismo sa ospital lang. Sabi ko naman, di salamat sa Diyos. So imagine may mga ganyang bagay. Ang mamahal, hindi ma-afford ng tao, pero ang gobyerno, ma-afford yan. Kaya siguro marapat naman na maibalik at maiganti ko naman yung pagmamalasakit din ng ating mga doktor, nurses, medical and non-medical, at ating mga BHW, BNW at MHD family. Kaya I'm happy to share it to you. Now, bilang paghahanda para sa ating mga barangay or what you call forward planning. For the first time in the City of Manila, through the City Budget Office, conducted the following Barangay and SK Budget Capacity Building. Ito po yung inireklamo ninyo, paano ba ginagastos ng mga barangay yung budget para sa kanilang komunidad. At dahil po dyan, nagkasunod-sunod po ang training na ginawa, sponsored by your City Budget Officer. Assembly noong November 7, distribution of Barangay Certificate Statement of Income, or what you call CSI, District 1 to 6, noong November 11 to 12, 2026 Annual Barangay Budget Workshop, noong November 24, SK Assembly on Preparation of SK Budget, noong November 26, distribution of photocopies of SK Certificate Statement of Income covering 6 districts of Manila noong December 1 and 2. Importante po ito para matuto sa paggasta at pagsunod sa mga regulasyon ng gastusin o paggawa ng programa ng bawat barangay sa kanilang nasasakupan. Now, mga kababayan, let me conclude this report. Modesty aside, after everything said and done, una, salamat sa Diyos, salamat sa mga kapwa ko kawani ng pamahalang lungsod across services. Manila finished strong in 2020.
That is our modest assessment. Marami pang kulang. Marami pang obligasyon. Pero hindi ko po sukat akalain, salamat sa taxpayers of Manila, na makatatawid tayo. At least, itong ang nakaraang Pasko, kahit papaano, may napagharimunan ang bawat pamilyang Manileño sa kani-kanyang hapagkainan. Yung mga lolo't lola ko, may kulang pa rin tayo. Pero lahat po yan, all these challenges, isa lang po ang punot dulo ng lahat ng itong kinaharap nating parang pelikula ni Sharon Cuneta. Pasan ko ang daigdig. Ay dahil sa kapabayaan sa pangangalaga ng pananalapi ng lungsod. But through some ideas, concept, dedication of our employees of the City of Manila. Ulitin ko po, Manila finish strong. Now, bumalik ang tiwala ng mga namumuhunan, nabayaran ang minanang pagkakabaong obligasyon na nagdaan, nag-i-stabilize na yung city finances policy ng inyong lungsod. Restored unti-unti yung basic services. Delivered tangible improvements to everyday life. Marami pa ang gagawin. Pero sa nauna ko nang sinabi noong July 1 that Manila is in ICU. Now I can honestly say from 4 years of recovery, mga 3 years na lang po. From ICU to recovery room na po ang Maynila. The system of paralysis now performance. Because as I believe, too much analysis, paralysis. Kailangan mabilis kumilos, kailangan mabilis umaksyon. Hindi perpekto ang Maynila. Hindi perpekto ang pamalang lungsod. Hindi perpekto ang mga kawani ng pamalang lungsod. Hindi po ko perpekto. Sometimes, I make mistakes. Sometimes, tama din. But, isa lang po ang sigurado. In totality of all these pictures for 2025, may gobyerno na po sa lungsod ng Maynila. It's like what our forefather said, as Manila rises, so does the nation. Where Manila goes, the country follows. Salamat po sa opportunity na kayo mapaglingkod. I'm happy to be of service to you. It's a humbling experience, and I hope tiyatsaga-tsagain nyo lang ako pamisa-misan, lagi naman ako nagsasabi sa inyo ng tapat. Laging kwentas klaras. Ano ang kulang namin? Ano yung mga low-hanging fruit na napitas natin? At ano ang gagawin natin sa pangmatagal? Now, come first quarter of 2026, we are going to another sets of roads. Building, supposed to be phase 1 lang, pero ginawang maraming phase. Building
again the Magsaysay High School. We will resume. We are just awaiting for proper documentation. I will build that. Harangan man tayo ng kanyon, we will build and finish Magsaysay High School. We will build Binondominium 2. We will distribute through lottery of the remaining San Sebastian residents, San Lazaro residents, and Pedro Hill residents. We will build Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine. I will do my best. I will use all the energy, strength, and whatever resources na mapipiga ko sa BIMPO. Dahil yon ang paniwala ko, tapos mga nangyayaring ito, ay mga bagay na makapagpababago ng buhay ng tao pangmatagal. We will go to that direction. And we will build, rebuild, rehabilitate dead, dying, bulok na health centers of the city of Manila. Sa mga taga-Damka, nabawi na po natin ang dating Pamana Health Center na ginawang barangay. We are now about to finish the design to build a literal super health center for you, people of Santa Mesa. The people of San Nicolas na binabaha din yung San Nicolas Health Center. Steady lang kayo sa Gedli. Tapos na po ang design. Nagdo-documentation na lang. So we will continue to focus on MBN for 2026. Minimum basic needs. Housing, education, healthcare, and jobs. Loob binawa ng Diyos. Bigyan ako ng lakas ng pangangatawan at kakayanan at sa tulong ninyo mga taxpayer. I'll make sure that every single cent will go back to you in a form of services. So muli, mga nanay at tatay ko, mga lolo't lola ko, I love you. Nako, bagong taon, bagong gatas. Dali pa natin yung insurance. So, muli po, mga batang Maynila. Maraming salamat sa pagkakataon na ito. Very challenging sa pangkalahatan ang 2025. Ngunit, 1 day, 11 hours, and 42 minutes, and 46 seconds na lang. 44, 43, 42, 41. Matatapos na ang pagsubok sa buhay ng 2025. Ngunit, sa kabilang banda, maraming salamat din dapat ang gawin natin sa Panginoon Diyos. Kalay mo, nag-survive tayo. Nakatawid tayo. Nakaraos tayo. So mag-iingat kayo at pipilitin ko pong magbuti. Pumanatag po kayo. Di baling luma ang Maynila. But we have a lot of story to tell. History to share. The least thing that we can do ay gawing maaliwalas at panatag ang pamumuhay sa lungsod ng Maynila. And if I'm not asking too much, I need your help.
I cannot do this alone. Because together, we can make Manila great again. Happy New Year! See you! I love you, Manila. At pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Manila, God first!